Inulan ng malakas ang ilang lalawigan sa Northern Luzon kahapon. Sa Ilagan, Isabela, tumaas ang antas ng tubig sa ilog at umapaw ito sa Bacolod Overflow Bridge. Sinuspinde ang mga klase roon kahapon dahil sa lakas ng ulan at baha. Patuloy namang nagtrabaho ang ilang magsasaka at mangingisda para kumita. Pansamantalang isinara ang Pinakanawan Road at Kapatan Overflow Bridge sa Tuguegarao, Cagayan dahil sa pag-apaw rin ng tubig mula sa ilog kahapon. Inabisuhan ng mga residente malapit sa ilog na maghanda sa posibleng paglikas sakaling magpatuloy ang pagtaas ng tubig. Nag-iba naman ang bahagi ng tulay sa Santa Prassede sa Cagayan dahil sa malakas na ulan. Dahil dyan, pansamantalang hindi madaanan ng malalaking sasakyan ang tulay. Wala namang bagyo ayon sa Pag-asa, ang malakas na ulan ay dulot daw ng shear line. Igan, ilang beses binanggad, binomba ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, malapit sa Bajo de Masinloc. Sa Escoda Shoal, 2 barko rin ng BIFAR ang tinamaan ng mga barko ng China Coast Guard. Ang 2 insidenteng nangyari sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kinababahala raw ng Amerika, European Union at iba pang bansa. May unang balita si Chino Gaston. 10 meters! Dihit! Panibagong insidente ng pang-water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Mula sa ere, kitang-kita kung gaano kalaki ang China Coast Guard 3302 kumpara sa winang water cannon na BRP Dato Pagbuaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama ito sa Maritime Patrol para suportahan ang mga mangingisdang Pinoy sa lugar. As you can see from the video, it is a jet stream water cannon that it is really intended to damage the structure and the communication equipment of Dato Pagbuaya. A good thing that the BIFAR vessel have seamanship skills to outmaneuver this bigger Coast Guard vessel. Hindi lang isa kundi 2 beses ng water cannon ang barko ng China at hindi lang pinomba ng tubig kundi binangga rin ang BRP Dato Pagbuaya. Dihit! Ang pag-uumpuga ng 2 barko, mala David and Gulayat. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, 2 barko ng China ang nangharang ng buntot at nagsagawa ng dangerous maneuvers sa kanilang mga barko. Kabilang dito ang isang barko ng Chinese Navy. This is actually the first time that we have documented a PLA Navy warship shadowing a Coast Guard vessel in Bajo de Masinloc at a distance of only 300 yards. Pero iba ang versyon ng China sa nangyari. Sabi ng China Coast Guard, ang mga barko ng Pilipinas ang delikado ang paglapit sa mga barko ng China. Ipinagwalang bahala raw ng mga Pilipino ang mga babala ng China at inilagay umano sa peligro ang isa sa mga CCG vessels. This is actually an overkill. Imagine this, our BIFAR vessel is so small compared to this humongous size China Coast Guard vessel. And they have disregarded the collision regulation intentionally, side-sweeping a smaller Coast Guard, a smaller BIFAR vessel. Halos kasabay ng nangyari sa Bajo de Masinloc, nakaranas din ng pangaharas ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Escoda Shoal. Naroon ang BRP Dato Romapenet kasama ang mga barko ng PCG para tulungan ang mga Pilipinong pinipigilan daw mangisda sa lugar. Ang BRP Dato Bangkaw ng BIFAR dinigitan at sinagi rin ang tagiliran ng barko ng China Coast Guard. Isang Chinese warship ang namataan sa lugar pero hindi na ito lumapit. Ayon sa National Maritime Council, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc na nasa loob din ng ating Exclusive Economic Zone. Nasa loob din ng ating EEZ ang Escoda Shoal. Alinsunod yan sa United Nations Convention on the Laws of the Sea, 2016 Arbitral Ruling at Philippine Maritime Zones Act.
Ang bagong pasang batas, inalmahan na noon ng China dahil isinama sa West Philippine Sea ang Baho de Masinloc at Kalayaan Group of Islands kung saan meron silang inaangkin na mga teritoryo. We deem it as it's illegal. They do not have any basis for that. And if ever they do submit it, they did submit it to the UN, hindi naman automatic yun eh. It will still come up with a, will go through process. And we are praying that, the international law, the provisional clause will prevail. Tinanong ang National Maritime Council kung panahon na bang tapatan ito ng Pilipinas ng Philippine Navy. What want to happen is kasi when you put a Navy vessel against a Navy vessel, it will only escalate the tension. The strategy is it's always a white ship play because that is a personality of the Coast Guard, peaceful police. But the Navy is on the defense side, so pag tinapat mo ang gray sa gray, it can escalate the situation. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Ngayong araw, nakatakdang i-arraign o basa ng sakdal si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito sa material misrepresentation na case na isinampalaban sa kanya ng Commission on Elections. Inihain ito ng COMELEC sa Tarlac City Regional Trial Court bunsod sa pagsisinungaling umano ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy. Doong tumakbo siya sa pagkaalkalde ng Bamban noong 2022. Bukod sa kasong material misrepresentation, may kinakarap din na kasong qualified human trafficking at graft si Guo at iba pang reklamo dahil sa kanyang koneksyon umano sa mga illegal na pogo. Dati na niya itinanggi mga alegasyon laban sa kanya. Halos 200 Chinese na nahuli sa mga ni-raid na illegal pogo hub sa bansa ang nakatakdang ipa-deport ngayong araw. Live mula sa Pasay, may unang balita si Salima Refran. Salima? Igan, halos isang buwan nga bago ang dinakdang total pogo ban, ide-deport pabalik ng China ang halos 200 pogo workers ngayong araw. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ito na ang pinakamalaking deportation ng pamahalaan ng mga kawani ng pogo. 190 na mga empleyado ng pogo mula sa mga ni-raid sa Lapu-Lapu, Cebu, Pasay, Bamban, Tarlac at sa Clark sa Pampanga ang lilipad pabalik ng China mamayang tanghali. Dahil yan sa sari-saring immigration violations tulad ng kawalan ng kaukulang permits at visas para makapagtrabaho sa bansa. Bantay sarado ng mga otoridad ng mga deportee na naka-cable ties bilang posas. Paalala ng mga otoridad, may hanggang December 31 ang mga dayuhang pogo workers para umalis ng bansa. Pagsabit kasi ng unang araw ng 2025, ituturing na silang illegal aliens. Ang PAOK sinabi naman na paigtingin ng kampanya kontra illegal na mga pogo pagsapit ng Enero. Ilang Pinay naman na asawa at partners ng mga Chinese ang naghintay sa labas ng PAOK Detention Facility para magpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa pogo nadadamay, kabilang na yung asawa ko. Sana maging fair naman sila. Sa pagpasok ng bagong taon, medyo magkakaroon kami ng intensified operation laban dito sa mga natitira na mga pogo operators. Igan, sa datos nga ng Bureau of Immigration, nasa mahigit 21,000 foreign pogo workers yung voluntaryong nag-downgrade ng kanilang mga visas. Sa numerong yan, 10,000 ang hindi pa umaalis ng bansa. Yan muna latest mula nga dito sa Pasay. Igan. Maraming salamat, Salima Refran. Laya ng aktres at negosyanteng si Neri Naig. Batas basura ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Sabi ng Pasay City Regional Trial Court, dalabag ang karapatan ni Naig para sa due process. Kaya kailangan magkaroon ng panibagong preliminary investigation sa kanyang mga kaso. May unang balita si June Veneracion. Nakatakdasan ang ibalik sa Pasay City Jail female dormitory ang aktres at negosyanteng si Neri Naig matapos ang 5 araw sa ospital dahil sa medical evaluation. Pero ipinagutos ng korte na pakawalan na siya. Nang ma-verify ng Bureau of Jail Management and Penology na wala lang ibang warrant of arrest laban kay Neri Naig Miranda, pinalaya na siya at pinayagang makalabas ng ospital kung saan siya na-confine ng ilang araw.
Kinumpirma rin ng abogado ni Neri na nakalabas na siya ng ospital. Sa bisa ng utos ni Acting Presiding Judge Ronald Augustan, ipinabasura ang warrant of arrest laban kay Neri na inisyu noong September 17, 2024. Hindi raw na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay laban sa kanya. Bagamat nakapag-issue ng subpoena, naipadala raw ito sa maling address. Imbis na sa tunay na address ni Neri sa Alfonso, Cavite, sa Batangas ito isinilbi. Dahil hindi na notify ang aktres, malinaw na paglabag daw ito sa kanyang constitutional right to due process na nagpawalang bisa sa preliminary investigation ng Pasay City Prosecutor's Office. Inutusan din ng korte ang Office of the City Prosecutor ng Pasay na magsagawa ng bagong preliminary investigation kay Neri. Pero hindi pinagbigyan ng korte ang hiling ni Neri na iurong ang kaso. Sa pahayag na inilabas ng abogado ni Neri, nagpasalamat sila sa desisyon ng korte kung saan binigyang halaga ang kanyang constitutional right to due process. Ang muling pang-imbestiga sa kaso ay makapagbibigay raw ng pagkakataon kay Neri na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Umaasa sila na ang re-investigation ay mag-aabsuelto kay Neri sa mga bintang laban sa kanya, kaugnay ng kasong may kinalaman sa Dermacare. Ang desisyon ng korte, hindi kinagulat ng mga complainant ayon sa kanilang abogado. The facts remain na ganun pa rin naman yung kaso. Kaya po hindi ninalify ng judge yung information na kanyang binigay base po doon sa resolution ng fiskal. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Kaugnay niyan, makapanayan po natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua, Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang umaga, Congressman Chua. Ay, magandang umaga, Igan, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Daron po kayo kagabi sa fellowship sa Malacanang? Opo, nandun po kami. Anong oras po natapos yung fellowship? Siguro mga pasado alas 8 o alas 8. Short lang, mas mabilis lang. Matagal na hubang plano yung fellowship na yan? Ang pagkakaalam ko po, matagal na. Parang ano na rin yun parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. And at the same time, kagabi, sinubmit ng mga party leaders yung resolution of expressing support to the president. Mm-hmm. Pero ito ba'y taunan to o kaninong inisyatibo po? Well, kasi ngayon lang po ako nasama sa Partido ng Lakas kaya po kagabi lang po ako naka-experience ng ganitong klaseng fellowship. Opo. Napag-usapan ho ba maligayang Pasko lang o impeachment? Ay wala po. Wala pong napag-usapang impeachment. Nagpunta lang po doon kasama yung mga ibang congressman at mga party leaders. Binigay lamang po sa presidente yung resolution na ipinasa ng House expressing full support to the president. Opo. Pagkatapos po noon, nagsalita po ang Pangulo, nagpasalamat sa mga miyembro at in-encourage na magtrabaho lang. At yun lang po. Tapos po ay nagkaroon ng konting picture taking, Opo. nagkaroon ng dinner, tapos isa-isa na pong nag-alisan ang mga congressman. Hindi ho ba niya inulit yung text message niya na hindi prioridad ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at unahin yung ibang problema ng bayan? Una-una po, wala naman pong pinag-usapan about impeachment. Wala pong mensahe tungkol doon. Nagbatian lang ng Merry Christmas. At yun po, nag-express lang po ng full support ang House. Mga ilang pong congressman po yung nando sa fellowship po, Congressman Chua? Hindi ko po mabilang pero I think mga more than 200. More or less, mga ganun po. Nasilip niyo ba? Nasilip niyo ba yung kapatid ni Vice President Sara Duterte? Si Congressman Paulo Duterte? Hindi ko po napansin. Si dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo? Hindi ko rin po siya napansin dahil kasama ko po yung ibang congressman. Nandoon lang po kami sa isang gilid. Okay. Tayo na lang mag-usap ng impeachment. Total, hindi na pag-usapan kagabi. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara nakahain sa Kamara. Anong tingin ng liderato dito, Congressman Chua? Lalo na kayo ang nag-iimbestiga sa issue ng paglustay ng pondo, ng confidential funds ng OBP at DepEd.
Sa ngayon po, wala naman pong sinasabi sa amin ang liderato. Kami naman po sa committee, hindi pa rin po ito na pag-uusapan. Ang pinag-uusapan pa lang po ay kung ano po ang magiging laman ng aming committee report. Opo. So hopefully by next week kami po ay magko-convene at yun po mafa-finalize po kung ano po magiging laman ng aming committee report. Meron pa ho bang susunod na mga schedule na public hearing po sa inyong komite o tapos na po? Meron pong isa pa pero yun po ay mga miyembro na lamang po ng committee para po ito ay itackle kung ano po ang magiging laman ng aming committee report. So hindi na ninyo pinatawag yung mga security aid ni Vice President Sara na nabanggit na tumanggap ng Confi funds? Dahil ang pagkakaalam po namin, we were informed na meron pong internal investigation na ginagawa na doon. Okay. So napag-isipan po namin at napag-desisyonan na ito po ay wag nang makihalubili dito dahil ito po ay internal matter ng AFP. Opo. Yung bang nakalap nyong mga ebidensya, sapat na po ba para iusad yung reklamo laban kay Vice President Sara? Arnold, Igan, yung ito pong primary purpose namin ay in aid of legislation. Opo. Kaya basically, ang napag-uusapan pa lamang namin ay yung mga batas na amin pong isasalang. Opo. Base po dito sa... O aamyendahan. Oo. O aamyendahan po. At may mga suggestion na. In fact, may mga draft bill na po kami. Kahapon po, pinaikot na po sa mga miyembro. Opo. Hopefully, by next week, mai-submit na po namin sa Kongreso. Sabi po ng Philippine Statistics Authority, wala pong Mary Grace Piatos sa Pilipinas. Tama po kayo. Yan po ay lumabas dito po sa aming certificate na in-issue po sa amin ng PSA. Opo. Aba, i-check niyo yung mga resibo. Baka may lumitaw na Maris Racal. At yun ngayon natatabunan yung ibang malaking balita. Maraming salamat po, Congressman Joel Chua. Maligayang Pasko. Ingat po kayo. Ay maraming salamat, Igan, at maligayang Pasko din po sa inyong lahat. Bumisita sa probinsya ng Ifugao si Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga hinaharap niyang issue, nagbigay ng mensaheng bise tungkol sa pagpapatawad. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Pagtataksil sa tiwala ng taong bayan o betrayal of public trust ang tinukoy na batayan sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at inendorso ng 3 kongresista. Dahil yan sa paglustay umano ng bise sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Ginamit niya ito sa mga maling bagay, sa maling paraan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabmit niya sa Commission on Audit. Finokus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. And that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. Formal nang inihahain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 75 individual mula sa iba't ibang sektor ang tumatayong complainant. Kasama ng inihaing impeachment complaint noong Lunes, ita-transmit na House Secretary General ang reklamo sa tanggapan ng Speaker. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. We call on all parties involved to respect the legal proceedings and allow the constitutionally prescribed process to take its course. Nauna nang iginiit ng Malacanang na wala silang kinalaman sa anumang impeachment complaint laban sa bise. Pero hamon ng mga complainant at endorser ng pangalawang reklamo. This impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand
on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. Separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama na posisyon dito sa usapin na ito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 4 ang na-impeach na opisyal ng gobyerno. Si Joseph Ejercito Estrada, ang kauna-unahang na-impeach na Pangulo ng bansa. Pero di natapos ang impeachment trial sa Senado dahil sa pagsiklab ng People Power 2. Unang mahistrado namang na-impeach, si Chief Justice Renato Corona. Na-impeach din sina Ombudsman Merceditas Gutierrez at COMELEC Chair Andres Bautista. Wala pang pahayag tungkol sa mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya, si VP Sara. Pero sa kanyang pagbisita sa Ifugao bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP, nagbigay siya ng mensahe tungkol sa pagpapatawad. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Walang direktang tinukoy ang bise, pero sabi niya, nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay at galit. Humarap naman sa NBI ang 3 nakatanggap ng sabina kaugnay sa investigasyon sa pahayag ni Vice President Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Mga mamamahayag sila na kabilang sa mga nagtanong sa Zoom meeting ng bise. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Para pag-usapan naman ang pag-alis ng bansa ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na pinaaresto ng House Quad Committee, makausap natin si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po, Ma'am Dana. Good morning, magandang umaga, Igan. Mga bagong impormasyon na po, meron na ba sa pag-alis ni Harry Roque? Sa ngayon po, inaantay pa po natin yung response ng mga sinulatan natin at tinanong natin tungkol dito sa records niya. Pero may mga leads na po tayo, may mga dumating po na bagong sightings at intelligence information. But hindi ko po siguro muna ma-share. Naintindihan po namin, pero yung ruta ho ba ni Harry Roque, maaaring yun din ang ruta na ginawa ni Alice Guo? Sa ngayon, Igan, hindi natin masabi pero parang magkaiba po ito, ibang-iba ang estilo na ginawa po dito. Ayan po ang inaalam pa natin at we want solid evidence before saying it. Pero mukhang iba po ang estilo na ginagamit. Paano may papaliwanag sa publiko na parang nalusutan ho ba ang Bureau of Immigration dito, Ma'am Dana? Sa totoo lang, Igan, if you look at our travel records, wala pong recent recorded attempts to leave the country. Opo. Si former spokesperson, Harry Roque, via formal channels. So siya po ay umalis sa bansa via illegal means. Malamang merong mga unscrupulous individuals na tumutulong dyan. Doon sa mga lugar, doon sa mga methods, na walang postings ng immigration at ito yung mga illegal ways to leave the country. Ito po ang tingin natin, maaaring ginamit ang mga private properties para makaalis po ng bansa. Because we do not man, immigration does not man private properties and we are an archipelago. So there are so many baybay dagat, also there are so many private airstrips that can be abused by individuals who might wish to leave the country illegally. Yung binabagi mong mga scrupulous, no? Out dito ang immigration. Sa ngayon po, wala pa tayong nakikitang evidence na merong immigration personnel involved. Very strict po yung instruction na i-monitor. Actually, even without the lookout bulletin and the other, kung may mga derogatory record, there was strict instruction already na bantayan po ang travel ng mga persons of interest. Opo. So, nagsasubmit po ang ating mga tauhan ng regular updates kung merong mga nakikita sa paligid ng mga persons of interest. But wala pong dumadaan doon sa ating mga areas na Harry Roque. Paano po siya tatanggapin sa bansang pinuntahan niya
kung ang entry point niya illegal, di ba makikita sa passport kung saan ka galing? Yes, that's the theory po na maaring merong falsification doon sa kanyang documentation kaya siya po ay pinapasok nung bansang pinuntahan niya. Whether it be UAE as the first port of destination or an Asian country, which we believe so. Yan po ang tingin natin at ito nga pong ating legal team, kasama po yan sa pinag-aaralan at iniipon po ang mga documentation para makasuhan po siya dyan. Once we get information about his documentation, yung ginamit niya, maaari pong gamitin yan upang i-file ang case na falsification of documents sa kanya. Only because, Igan, our legal team found na walang direct law covering people who exit the country illegally. So baka yun ang higpitan natin. Mukhang yun ang talagang mahalaga kasi sa ibang bansa nung nag-research yung ating legal team, sa ibang mga bansa like Estados Unidos and other different countries, there are laws, China as well, there are laws that put penalties, put jail time on people who leave the country illegally. And we believe it's kind of a long-term solution dito sa problemang ito ng regulation ng mga private areas na yan na ginagamit for illegal travel. Para pag alis po ng bansa, malaman natin na illegal na umalis ng bansa, we can file a case about that already. And a warrant of arrest can be issued already because obvious na out of the country illegally already. And we can seek the help na of Interpol with the warrant of arrest without waiting for the other cases that are still pending here in the Philippines. Malinaw, maraming salamat, BI spokesperson Dana Sandoval. Ingat po. Salamat po, magandang umaga. Samantala, para sa mga mamimili na ng panregalo sa mga inaanak ngayong Pasko, alamin natin kung anong trending gift sa Divisoria. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James, anong napamili mo? Gang, good morning. Wala pa tayo napapamili, no? Pero marami na tayong mga naikot na mga tindahan dito sa Divisoria. Sabi ng mga nagtitinda, medyo matumal pa raw ngayon pero inaasahan nila na lalakas yung bentahan na yan simula sa darating na weekend. Pero marami tayong mga kababayan na ngayon pa lamang ay namimili na dito sa Divisoria ng panregalo para sa kanilang mga inaanak. Mahigit 20 ang inaanak ni Marivic kaya ngayon pa lang nagtungo na siya sa Divisoria para mamili ng mga panregalo sa darating na Pasko. Mas mura po kasi dito, saka para po namimili na po ako para maluwag ang biyahe. Kasi pagdating po ng akin silang December 6 sikan. Ano mga hinahanap niyo po? Yun po mga ternuhan. Pambata. Tapos may matanda din po. Nanay ko, mga kailangan pong bilhan ng regalo. Ang mga damit pambata, 150 pesos ang terno. Maraming disenyo mapagpipilian. Mayroon ding t-shirt na panlalaki na 80 pesos, habang ang sando ay 50 pesos. May mga damit pambabae tulad ng duster na 100 pesos hanggang 150 pesos kada isa. Ang terno naman ay 100 pesos hanggang 200 pesos depende sa klase. Medyo matumal pa, pero baka sa next week, okay na yan. Dire-diretso na hanggang Christmas. Ano karaniwang mga mabenta? Yung tigo 100, tsaka yung 150. Mabenta naman. Siyempre hindi mawawala sa listahan ng mga laruang pambata na 25 pesos ang kada isa. Marami mapagpipilian mula sa mga laruang kotse, truck, hanggang sa mga kitchen at cooking set. Iba't ibang klase rin ng mga manika. Mayroon ding mga board games tulad ng chess at snake and ladders. Patok daw ngayon sa mga mamimili yung mga labubu items, mula sa keychains, coin purse hanggang sa bags. 35 pesos hanggang 300 pesos depende sa klase. Okay lang naman ang bintahan. Medyo matumal pa naman kahit papaano. Siguro sa susunod mga araw baka lumakas naman. Samantala, Igan, bukas na 24 oras yung ilang mga stalls. Dito po yan sa Divisoria. Siyempre, para sa mga kapuso nating mamimili, huwag lamang po kalimutan, hindi lamang yung inyong mga budget, maging yung mga skills sa pagtawad dahil pwedeng tumawad po dito, lalong-lalo na yung mga marami yung bibilhin. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News.
25th anniversary celebration ng unang hirit, nagpakitang gilas ang UH Barkada sa paghula sa top answers sa Family Feud. Ang tatay mo at si Santa Claus ay parehong black. Bigay. Pataba. Survey says... Oh, pataba. Top answer. Mataba talaga. Play. Ay, nako, sa first question palang intense na ang tapatan ng team leaders na sila Kaloy Ticunco at Shaira Diaz. Yellow ang color ng team Morning Sunshine ni Shaira at Anjo Pertiera, Sean Lucas at Attorney Gabby Concepcion. Red naman sa team Morning Opa ni Kaloy with Susan Enrique, Chef J. Ariola at Shuvi Etrata. Yes, sa first round, namarangkada ang aming team. Umariba naman sa second at third round ang Morning Sunshine. Sa final round, ang aming team na Morning Opa ang nanalo. Wow! Sumalang sa Fast Money sina Mommy Sue at Shuvi pero na-short by 5 points ang aming score. Congrats to us. Siyempre, we had fun. That's what matters. Ang sakit ng 5 points, ha? Nakakaiyak. Ang nalungkot si Shuvi eh. Kasi siya yung nag-short eh. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.